Nung gabi na ay bahagya niyang binaba ang suot na sombrero. Hinintay niya pang umalis sandali sa labas ng pinto si Daniel. Sinamantala niya yon para makapasok sa kwarto ni Cassie. Tulog na tulog pa si Manang Ising sa sofa at himalang wala doon si Amethyst at Alex. Maingat ang mga hakbang niya at tumitig sa natutulog na anak niya. Ang balak niya sana kuhain ito, pero bumabalik sa kanya ang saya nito. Ang ngiti nito kapag kasama si Amethyst at Alex. Nagtagis sa mga ngipin niya. Kung babalikan niya lahat, ito ang punot dulo ng paghihirap niya. Sa kagustuhan niya magkaanak, nagkanda loko-loko ang buhay niya. It was all your fault, Cassie. Mahinang bigkas niya kasabay ang pagpatak ng luha niya. Nagbago na ang isip niya. Kung hindi niya ito makukuha, mas mabuti pang hindi na lang din ito maging masaya. Bahagya itong umingit. Mama! Mahinang sambit pa nito. Tumigas lalo ang puso niya lalo't si Amethyst panigurado ang hanap at hindi siya. Wala sa sariling kinuha niya ang unan sa paanan nito. Hindi siya natinag kahit noong bahagyang magmulat ito ng mga mata. Sino po ikaw? Malat pa ang boses nitong nakatitig sa kanya. Umangat ang gilid ng labi niya. I'm your real mother, Cassie. And I hate you so much. Bumakas ang gulat sa mukha nito, ngunit bago pa man ito makasigaw, diniin na niya ang unan sa mukha nito. Kumawag ang kamay nito na mas kinangisi niya. See? Ang weak mo. Hindi ka bagay na maging anak ko. Pahirap ka lang sa buhay ko kung kukunin pa kita. Litanya pa niya at hindi pinansin ang pilit nitong paglaban sa kanya. Ay, Sus Maria Josep! Anong ginagawa mo, Angelica? Gulat at galit na sabi ni Manang Ising. Hindi niya ito pinansin. Kahit pa lumapit ito at pilit siyang pinigilan, mas diniin niya ang unan sa mukha ni Cassie hanggang sa tumigil ang kamay nito. Tatawa na sana siya kung di lang niya naramdaman ang malamig na bakal sa palapulusuhan niya. Paglingon niya ay posasyon at sa harap niya ay si Alex na galit katabi ang isang pulis. What have you done, Angelica? Halos lumabas ang ugat nito sa leeg sa lakas ng sigaw nito. Para siyang natauhan noong marinig ang mga hikbi ni Amethyst sa tabi ni Cassie. Seryoso? Ikaw mismo ang tumapos sa buhay ng anak mo? Nangihinang tanong pa sa kanya ni Alex na kinalaki ng mga mata niya. Amethyst point of view. Hawak ang basket ng puting bulaklak ay marahan siyang umupo sa harap ng dalawang puntod. Banayad niya ring pinunasan ng mga yon at maliit na ngumiti. Namimiss mo na? Maingat na tanong ni Alex na nagsindi ng dalawang kandila. Malalim siyang bumuntong hininga. Sobra. Siguro, pinahiram lang siya sa akin. Pinigilan niya ang maiyak. Ayaw na niyang maging malungkot. Gusto na niyang lumaya sa lungkot at tanggapin na lang ang lahat. I'm sure your father is proud of you, baby. Malambing na saad nito. Maliit siyang nanguso at napahagod sa umbok niyang tiyan. Paanong hindi kung may kambal siyang apo? Mahinang napahalakhak si Alex habang siya ay napasimangot. Muntik niya lang ihampas ang bulaklak dito kung hindi lang ito nagpigil ng tawa. I'm so good, baby. They are my allies. Mga kakampi ko kapag napapagalitan mo. Proud pang bigkas nito. Literal na lumala ang kayabangan nito matapos nilang malamang parehong lalaki ang kambal na pinagbubuntis niya. Last mo na to, Alex. What? 4 pa lang ang anak natin. Si Cassie, ang kambal. At syempre, ang baby Chloe ko. Tinuro pa nito ang puntod sa tabing puntod ng tatay niya. At yung pang-5, ikaw ang umire. Inis niyang angel dito. Mahina itong napamura lalo na nung irapan niya. Agad na pumulupot ang mga braso nito sa bewang niya at humalik sa balikat niya. Baby, marami akong pera. Kahit 10 anak kaya kong pakainin. Hindi niya ito pinansin. Bagkus muli niyang hinaplos ang puntod ng anak niya. Chloe Esguerra Montenegro. Sa pag-uulit ng investigasyon ni Von ay pareho lang ang resulta. Ang kaso, wala silang nakalap na bangkay at hindi alam ang pangalan ng bata. Ang anak niya kasi dapat ang may pangalan na Cassie na naipangalan kay Cassie. Ngayon hindi niya alam kung binigyan ba ni Angelica ng pangalan ng anak niya.
Kaya sila nang nag-isip nung ipagawa ito ng puntod. I'm sure she is so pretty and bubbly too. Namimigat na sabi ni Alex. Madaming luha ang nilabas niya para sa anak niya. Nito na lang din niya na kayang tanggapin ng buo. Gusto niya ng hustisya. Ngunit, ang makulong sa mental hospital si Angelica ay sapat na para sa kanya. Mama! Pareho silang napalingon ni Alex sa may labas ng sementeryo. Kumakaway mula roon si Cassie. May hawak itong 2 cotton candy sa stick. Noong tumakbo ito, sumasabay ang suot nitong puting bestida. We should tell her the truth when the time comes. Maingat niyang sambit kay Alex. Umungol ito ng protesta, ngunit walang sinabi. Ayaw naman niya kasing ipagkait kay Cassie ang katotohanan at ayaw niya ring dumihan ang pangalan ni Angelica dito. Sigurado siyang kahit hindi sila ang magsabi, maraming tao sa paligid nito ang pag-uusapan yun at ayaw niyang masaktan ang damdamin nito. Mama, look! This one is for me and this one is for my sister Chloe. Nilapag pa nito ang isang cotton candy sa puntod. Nakangiti siyang inayos ang nalaglag nitong buhok. Sobrang takot niya noong i-revive ito ng mga doktor. Sukdulan din ang galit niya noon kay Angelica. Akala niya mawawala din sa kanya si Cassie, ngunit lumaban ang anak niya. Sobrang saya niya ring malaman na cancer-free na ito. Bisita tayo ulit sa orphanage, Mama, ha? Bibigyan ko ng Barbie si Mara. Sambit pa nito. Simula kasi noong gumaling ito, naging panata na nilang mag-donate sa mga bahay ampunan. Sa pagkawala ng anak niya at pagkakasakit ni Cassie, napagtanto niyang lahat ng bata ay kayamanan at deserve maalagaan. Marami na ngang naging kaibigan si Cassie doon. Favorite nito si Mara. Gusto pa nga nito ay ampunin nila si Mara dahil payat daw ito masyado. Maybe we can go there after here, sabi ni Alex. Sure, Daddy! Bili mo sila food, marami ha? Request pa nito. Kinagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang tawa nung malukot ang mukha ni Alex. Oh, akala ko ba kaya mo magpakain ng 10 anak? Asar pa niya dito. Umungol ito ng protesta at nilubog ang mukha sa leeg niya. Baby, hindi lang pang charity ang bank account ko. Reklamo nito. Pinapik niya ang balikat nito. Palitan ko na lang, ano bang gusto mo? Bulong pa niya rito. Humigpit ang yakap nito sa bewang niya at marahas na huminga. Don't tempt me, baby. Gusto ko pa naman ng triplets. Magtiis ka muna dyan. 3 taon pa, Alex. Nakangising kontra niya. Lalo itong nagprotesta, ngunit walang magawa noong nagpabili ito ng maraming pagkain sa fast food. Wala rin namang katumbas ang saya niya nung tuwang-tuwa ang mga bata sa bahay ampunan. Agad pa siyang umupo nung makitang hila-hila ni Cassie si Mara palapit sa kanila. Namamayit ang bata, ngunit hindi na nabawasan ang ganda nito. Makintab ang mahabang buhok at mahaba ang pilikmata. Ang manipis nitong labi ay may maliit na ngiti nung lumapit sa kanya. Salamat po, Mrs. Montenegro. Formal pa nitong sambit. Napakurap siya. Hindi niya talaga gusto ang kapormalan nito. Ngunit ayaw naman siya nitong tawaging tita. Takot nga din nito kay Alex at hindi nito kinakausap. Mama, may pasa siya. Sinuntok siya nung isang kalaro niya. Sumbong pa ni Cassie. Kita niyang naglumikot ng tingin si Mara at bumulong pa kay Cassie. Huwag mo nang sabihin, Cassie. Baka pagalitan nila si Daboy. Kawawa naman siya. Dinig pa niyang pigil nito sa anak niya. Matagal siyang napatitig dito hanggang sa mapansin ang brasong hawak ni Cassie. Nangingitim nga ang pasa nito. Do you want to adopt her? Biglang bulong ni Alex sa tainga niya na nasa tabi na pala niya. Napalingon siya dito. Pwede ba? Gusto ko siyang alagaan. Inayos ito ang takas niyang buhok sa likod ng kanyang tainga. As long as you'll be happy, baby. Gusto niyang maiyak at bigyan ito ng halik, ngunit pinigilan niya ang sarili, lalo't maraming bata. Sinabi na lang din nila sa nagmamanage ng orphanage ang balak nila. Ngunit kakausapin daw muna ng mga ito si Mara. Pag-uwi, hindi niya mapigilan ang sariling magpasalamat kay Alex. Halik sa balikat niya ang bigay nito. Gusto ko siyang alagaan, Alex. Muling sambit niya dito. Hindi mapigilan ang saya. Hinarap siya nito. Kung yun yung magpapasaya sa'yo, that I'm good, baby.
Sinupil niya ang ngiti ngunit agad na tumingkayad upang bigyan ito ng halik sa labi. Agad nga lang na umikot ang braso nito sa bewang niya at pinalalim ang halik. Malugod naman niyang sinagot yon at pinaubaya ang sarili dito. Paggising nga lang nila sa umaga, wala na ito sa kama. Nasa harap na ito ng bintana, nakapamewang at may hawak na cellphone sa tainga nito. Humikab siya at agad na lumapit dito. Niyakap niya pa ito mula sa likod na kinalingon nito. "It's Von, baby," imporma nito. Tumango siya at pumikit ngunit hindi humiwalay dito. "Saan ang funeral? We will visit and bring Cassie with us." Sagot nito bago patayin ang tawag. "Bakit daw?" Kunot noong tanong niya. Mabigat itong huminga. "Angelica died. Nagpatiwakal." Mahinang sambit nito ngunit halos maestatwa siya. Para siyang namanhid. Kahit masama ito, hindi niya hiniling yun. Isa pa, mama pa rin ito ni Cassie. Hindi niya nga alam kung tama bang sinama nila si Cassie sa burol. Kahit pa posibleng na-trauma ito kay Angelica. Inobserbahan na lang niya ang reaksyon nito, ngunit kunot noo lang ito. "Who is she, mama?" Inosente pang tanong nito, hindi siya makasagot. Hinawakan na lang niya ng mahigpit ang kamay nito, lalo na noong lapitan nila si Jacob na nakaupo sa malapit sa kabaong. "Our condolences, Jacob." Maingat niyang sambit na kinatangon nito. "Sabihin niyo raw sa anak niya na siya ang totoong mama kapag malaki na ang bata." Mahinang sambit pa ni Jacob. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Cassie. Hindi naman niya ipagkakait yun pero hindi ngayon. "Sagot ko na lahat ng gastos," singit ni Alex. "Ayos lang, may pera pa ako. Intindihin niyo si Raven, baka balikan kayo." "I already filed a case against him. He will rot in jail." Malamig na sabi ni Alex. "Mabuti. Lahat ng kamag-anak niya dapat kinasuhan mo. Siya rin ang may gawa kay Armando, yung tauhan ni Angelica." Mabilis niyang tinakpan ang mga tainga ni Cassie para hindi marinig yon. Sandali niya rin itong pinapunta kila Daniel. Napakaloko niya. Hindi mapigilang sabi ni Alex kaya't hinawakan niya ito sa braso. "Yung nangyari sa anak ko, hindi mo ba alam?" Hindi niya mapigilang tanong kay Jacob. Hindi naman siya umaasa pero kahit puntod na lang sana ng anak niya. Bumuntong hininga ito. "Ano bang sabi sa inyo?" "Yun ang paniwalaan niyo dahil yun ang totoo. Kung iniisip niyo nasa akin, pasensya na pero wala. Binayaran ko lang naman yung nurse." Nagulat siya noong kwelyuhan nito ni Alex. Nagngalit din ang mga ngipin ni Jacob. "Hindi ko kilala yung nurse. Ipahanap niyo na lang at baka binuhay pa ang anak niyo." Madiing sambit nito. Bakit ngayon mo lang sinabi?" Hinanakit niya rito. Umiwas ito ng tingin. Kita niya ang pangingilid ng luha nito. "Akala ko kasi anak ko si Cassie. Mas pipiliin ko ang magandang buhay para sa kanya. Kaya ako pumayag kay Angelica. Huli na nung malaman kong anak pala siya ni Alex. Hindi ko na rin naman mahanap yung pinag-iwanan ko." Napasinghap siya at gustong umiyak. Umahon ang pag-asa niya. Hindi niya pinansin ang marahas na pagbitaw dito ni Alex. Bago siya hilahin palayo roon. Hindi pa man sila nakapasok sa sasakyan, ay tinawagan na nito si Von. Kaya lang, naroon na sa sasakyan si Von at nakasandal pa sa hood nung habang buhat si Cassie. "Uncle Von is here!" Sigaw pa ni Cassie. "May update ako, Alex." Nakangiting balita pa nito. Bumagsak ang mga luha niya at napalapit dito. "Kasama mo ba?" "Ha? No. Nasampunan siya. I did not even expect that she is close to you." Sambit pa nito na malakas niyang kinasinghap. Hindi siya mapakali at hindi makapaghintay. Simula nung sabihin ni Von ang pangalan ng anak niya, ay lalo siyang nagmadaling makuha ito. Walang pagsidla ng saya. Maging si Cassie excited. Samantalang si Alex, natetense. "She is aloof to me, baby. I can always feel that she doesn't like me. Takot yata sa akin." May kabang pahayag pa nito. Umangat ang gilid ng labi niya. "Kasalanan mo yan. Lagi ka ba namang salubong ang kilay?" Asar pa niya rito. Mahina itong napamura. Should I smile at her? I don't know how I'm going to approach her, baby." Problemalong sangguni pa nito. Mahina siyang napahalakhak, maging si Manang Ising ay napatawa.
Dinig niya rin ang hagik-hik ni Cassie na matyagang naghihintay sa sala. Daddy, Mara is kind. She's lovely. She will like you soon. Pampalubag loob pa nito kay Alex. Umatungal si Alex. God, 3 babae na ang problema ko. Sana naman paglabas ng kambal, sa akin nakakampi. Reklamo nito. Mas lalo siyang napatawa doon. Sigurado naman kasi siyang sa kanya magmamana, si Sion at Seth. Habang papalapit ang oras ng pagdating ni Mara, ay hindi rin mapakali si Alex. Simula noong sabihin ni Von na anak nila si Mara at mapatunayan yon sa DNA, daig pa ni Alex ang kakausap sa biyanan at hindi alam ko ano ang gagawin. Sa kanila kasing dalawa ni Cassie, ay ayos lang lalo't close na sila kay Mara. Ang problema, malayo ang loob nito kay Alex. Mama, nandiyan na sila! Excited nang bumaba si Cassie sa sofa at agad na kinuha ang binili nilang cake para sa pagdating ni Mara. Namutla si Alex at hindi makakilos. Hinila niya pa ito patungo sa pinto. Kumakalabog ang puso niya at nasasabik na mayakap ang anak niya. Nanghahaba na nga ang leeg niya, kakatingin sa sasakyan hanggang sa bumaba doon si Mara. Suot ang bestidang asul na pinadala niya. Nahigit niya ang hininga sa inosenteng mukha nito. Kaya siguro magaan ang loob niya dito noon pa man, dahil alam ng puso niya na galing ito sa kanya. Nahihiya itong lumapit ngunit hindi niya mapigilan ang sariling yakapin ito agad at umiyak sa bisig nito. 5 taon tong nawali sa kanya at maraming sakit ang dinanas niya. Lahat ng yun, napawi ngayong nakita itong buhay na buhay at makakasama na nila. Mrs. Montenegro, nahihiya po ako. Mahinang sambit nito. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha at hinarap ito. Nakayuko ito at hindi makatingin sa likod kung saan alam niyang nandun si Alex. Mara, mama na itawag mo sa akin. Sorry anak ha. Matagal bago kita nahanap. Muntik pa siyang pumiyok sa dulo. Baka nga hindi pa nito naiintindihan ang sitwasyon. Hindi niya rin kayang ipaliwanag pa dito. Basta ang importante, nasa poder na niya ito. Hindi po ba magagalit ang asawa niyo? Dagdag na tanong pa nito. Dinig niyang napahagik-hik si Cassie. Agad pa nga nitong hinawakan ang kamay ni Mara. Daddy natin siya, Mara. Magkapatid tayong dalawa. Masiglang paliwanag ni Cassie. Naglumikot ang tingin ni Mara. Ha? Paano nangyari yun? Magkaedad tayo, Cassie. Imposible yun. Inosenteng sambit nito na nagpawala pa sa mga ngiti ni Cassie. Siya man ay nagulat. Hindi niya naisip na may iisip nito yun. Ramdam niyang sa mga oras na yun, maraming katanungan si Cassie. Malakas na tumikhim si Alex at dumukwang pa dahilan upang mapasiksik sa kanya si Mara. Don't be scared, little miss. Maingat pa nitong sambit ngunit umiwas si Mara. Daddy, takot siya sa'yo. Hindi kasi ikaw marunong mag-play ng Barbie. Humalukip-kip pa si Cassie. Sinupil niya ang ngiti noong malukot ang mukha ni Alex. Kita naman niya sa mga sumunod na araw na pinipilit nitong mapalapit kay Mara. Madalas din itong kalaro ng dalawa. Paunti-unti ay nagiging close na ito kay Mara. Kita niya rin ang effort nito kahit noong manganak siya sa kambal. Ito nga ang nagpupuyat at madalas na magbantay sa dalawa. Huwag mong sasabihin kay mama na crush ko si Gio, Mara ha. Dinig niyang bulong ni Cassie noong magpiknik silang pamilya sa park. Nilalakad ni Alex ang kambal habang ang dalawa ay kababalik lang mula sa mga kalaro. Ha? Pero crush ni Barbie si Gio, Cassie. Baka mag-away kayo magkaibigan. Balik na bulong ni Mara. Ayos lang yun, importante, hindi ikaw may gusto. Ayokong mapilitan na ibigay sa iyo si Gio. Huwag mo siyang i-crush ha, kahit kailan na. Pangako ka. Pamimilit pa ni Cassie. Nangingiti siyang naiiling. Balang araw tiyak siyang magdadalaga mga ito. Mag-aasawa at aalis sa poder niya. Gusto niyang pangalagaan ang mga ito at ayaw niyang mangyari ang nangyari sa kanya. We deserve a vacation, baby. Pagod na sambit ni Alex pagbalik sa tabi niya. Buhat pa nito ang kambal na kumakawag na sa kanya. Mabilis siyang tumayo at kinuha si Sion sa bisig nito. Ang gwapito niyang anak na nakuha ang kayumanggi niya mga mata.
Habang si Seth ay namana ang itim na mga mata ni Alex. Hindi nga sila nalilito dahil magkaiba din ang ugali ng dalawa. Sigurado siyang ang mainipin at irritableng ugali ni Seth ay galing kay Alex. At ang kabaitan naman ni Zion ay galing sa kanya. Mabilis na pumulupot ang braso ni Alex sa bewang niya. Agad niya ring hinalikan sa pisngi si Seth na nangunot noo. Sana naman hindi yan mabilis magalit. Ulagi na lang galit. Tulad mo, kawawa magiging asawa niya. Kunwari ay sambit niya na kinontra ni Alex. Baby, they will be both gentlemen. I'll teach them how to be a good man, especially in bed. Alex, magtigil ka nga! Matalim niya itong tiningnan, ngunit ngumisi lang ito at hinapit pa siya, lalo sa libreng braso nito. I'm just kidding, baby. I will teach them how to shower love and be understanding. Inirapan niya ito. Mabuti naman. Ay, nako. I think I need a vacation. At saka mga good scratch sa likod ko. Imbis ay bulong nito sa tainga niya. Nagsipagtaasan ang balahibo niya at parang naglakbay ang init sa katawan niya. Sa sobrang busy nila sa mga bata, pareho silang nakakatulog na lang. Ayaw naman niyang mawala din ang init sa kanilang dalawa. Kaya noong magkaoras na, pumayag na siyang magbakasyon na silang dalawa. Nagdadalawang isip pa siyang iwan lang sa mga katulong at kay manang isang mga bata. Ngunit, pinilit din siya nitong magbakasyon. Sige na, ako nang bahala dito. Tatawag ako kapag may problema. Pilit pa ng ginang sa kanya. Maliit siyang nanguso. Pakiramdam niya nga ay para silang bagong kasal ni Alex. Binalikan nila ang isla nito kung saan sila unang nag-honeymoon. Hindi pa nga siya makapaniwalang ang tagal na nun. Ang dami na nilang pinagdaanan na dalawa. Niyayakap siya ng lamig ng hangin noong makarating sila sa isla. Hindi nito binibitawan ang kamay niya. Lagi naman itong ganun. Kahit nasaan siya, imposibleng hindi ito kakapit sa kanya. Ilang oras tayo dito? Hindi niya mapigilang tanong. 2 weeks. Ang tagal nun. Hahanapin tayo ng mga bata. Reklamo niya rito. Baby, I want quality time with you. Isa pa, on process na dapat ang panglimang anak natin. Ngumisi pa ito kaya nahampas niya sa braso. Alex naman! Pero mukhang seryoso ito. Dahil ora mismo, pagkasara ng pinto sa villa, ay marugdog siya nitong hinalikan. Sinagot niya naman ito. Alex! Nahabang bulong niya. Hindi mapigilan ang nararamdamang kiliti at kasabikan. Marahan naman siya nito pinaupo sa kama. Alex, point of view. Gustong-gusto niya itong angkinin. Lalo na't wala nang pipigil sa kanilang dalawa. Walang gagambala. Walang kakatok sa pinto para sa gatas. Walang makikitulog at walang umiiyak na bata. Don't get him wrong. Mahal niya lahat ng anak niya. Gusto niya lang ng quality time sa asawa niya. After giving birth, she deserves all the pampering and love. Lumapit siya lalo na sa kama. At napatitig siya sa kaniyang asawa. He loved seeing those little stretch marks on her belly. Agad na yumakap sa kanya ang mga braso nito. Baby, mahinang sambit niya. Nung nahigit nito ang hininga. Dumiin ang yakap nito sa kanya at nilapit ang bibig sa kanyang tainga. Alex, kalingan mo naman. Panunokso pa nito kaya napamura siya. I love you. Bulong niya pa sa tainga nito. Mahal kita ng sobra-sobra. Sambit din nito pabalik. Inangat ang mukha niya at tinitigan ito. Nakangisi na ito at hindi nagreklamo sa kanya. Galingan mo naman. Baby, don't challenge me. Baka malumpo ka. Alex naman. Kahit ang tubig dagat o ang dalampasigan, hindi nakaligtas na masaksihan ang pagninig nila. Gulat nga lang siya noong huling araw nila sa isla. Nagising siyang wala ito sa tabi niya. Ang balak pa naman niya gisingin ito sa mga halik at galaw niya, na lagi niyang ginagawa. Agad siyang bumaba sa kama at hindi nag-abalang magsuot ng roba. Nahanap niya ito sa balkonahe, nakaroba at sumisimsim ng tsokolate. Tahimik siyang lumapit at agad na inikot ang mga braso niya sa bewang nito. Madiin niya ring hinalikan ang leeg at pisngi nito. Morning. Namamaos pa niyang bulong. Nilapag nito sa kalapit na mesa ang hawak na tasa bago hinagod ang mga braso niya. Sumantig din ito sa dibdib niya. What are you thinking, baby? Hindi niya mapigilang tanong.
Ha? Naisip ko lang, balang araw mag-aasawa mga anak natin at aalis sa bahay. Namimigat nitong sagot. Is that a problem? Hinigpitan niya pa ang yakap dito dahil sigurado siyang nag-aalala ito. Baka lang hindi sila mapunta sa mabuting tao. Ayoko silang masaktan, Alex. Ayoko rin naman pakialamanan ng choices nila sa buhay. Ayoko rin maging monster-in-law. Sumbong pa nito. Maliit siyang napangisi. Baby, elementary pa lang si Cassie at Mara. Ang kambal, 2 taon pa lang. Madaming taon pa bago sila'y kasal. Napatigil siya at mahinang napahalakhak noong kurutin nito ang braso niya. Bakit hindi mo na lang sabihin na gusto mo ng 5 anak kaysa kinukontra mo ang mga inaalala ko? Pagtataray pa nito. Nilapat niya ang palad sa tiyan nito. Meron na ba? May triplets na ba ako? Alex, magtigil ka nga! Inis nitong sabi. Kaya mahina siyang natawa. Malutong niya itong hinalikan sa pisngi. Then, what do you want? Twins again? Bumuntong hininga ito. Gusto kong mag-ampo ng baby. Hindi ba mas maganda yon? Makakatulong tayo sa bata. Hindi siya nagdalawang isip na tumango dito. I would love that too, baby. Hindi niya rin maatim na maraming bata ang nagugutom sa paligid. Para sa kanya, blessings na nakaligtas sa sakit ang anak niyang si Cassie. At malaki rin ang pasasalamat niyang buhay pa si Mara. Those are enough reasons to give back and share his blessings. May isang sanggol pang mabibigyan nila ng pamilya. Hinintay nilang tuluyang makulong si Raven bago sila nagpunta sa ampunan. Via Collins po ang pangalan ng baby. Request po sa sulat na huwag palitan ng pangalan ng bata. Nilipat pa ng madre ang bata sa mga bisig ni Amethyst. Maging siya ay napatitig doon. He can easily say that the baby girl is half Russian with her Russian blue eyes. Ang ganda niya! Mahinang sabi ni Amethyst. Napangiti siya at agad na hinapit ito sa bewang at hinalikan sa ulo. The kids will love her too. Bulong niya pa dito at hindi sila nagkamali. Giliw na giliw sa baby si Cassie at Mara. Maging si Sion ay ayaw lubayan ng sanggol at kahit hindi kompleto ang mga salita, pilit nakikipaglaro. Si Seth lang ang aburido at masamang tingin sa bata. No! No! Tanggi pa nito noong ilapit ni Amethyst si Via dito. Mahinang napahagikik ang asawa niya dahil doon. Ang piki mo naman. Seth, halatang mana ka sa daddy mo ah. Nginisian pa siya nito, kaya nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi pa lang siya ready. Pagtatanggol niya kay Seth. Ngunit siya rin ang napangiwi dahil masama na naman ang tingin ni Seth kay Via. Mama, gusto ko rin magka-baby paglaki ko. Nakangiting sabi ni Cassie. Ako rin, Mama. Gusto ko ng baby na may blue eyes parang kay Via. Dagdag pa ni Mara. Kusa siyang naistatwa habang ang asawa niya ay nagyelo ang ngiti. Hindi niya alam kung magagalit siya o dapat ba niyang ihanda ang sarili na balang araw mag-aasawa ang mga anak niya at magkakapo siya. Baby pa kasi kayo ngayon. Pag-usapan natin kapag dalaga na kayo, okay? Banayad na paliwanag ni Amethyst bago siya sulyapan. Nisiksik niya tuloy ang muka sa balikat nito. God, baby, maaga yata ako magkakaapo. Reklamo niya na tinawanan nito. Tutulungan kita mag-alaga. Asar pa nito kaya nagprotesta siya. Nabaliwala din ang reklamo niya at napalitan ng galak matapos marinig ang halakhakan ng mga anak niya. Si Daddy ayaw tumanda! Asar pa ni Cassie sa kanya. Pinanliitan niya ito ng tingin at akmang hahabulin, ngunit silang apat na mismo ang tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatawa, naibagsak na lang tuloy niya ang katawan sa sofa at sinandal ang ulo sa balikat ng asawa niya. Pinaikot niya rin ang mga braso sa bewang nito kahit pa nasa bisig nito si Via. Thank you, baby. Thank you for staying with me. Malambing niyang bulong dito. Sinulyapan siya nito at ngumiti. Ay sus, buti na lang pala pumayag ako sa gusto ni Angelica. Kundi wala kang asawa at anak ngayon. Asar pa nito na kinaungol niya ng protesta. Mahina itong natawa. Joke lang, ikaw naman. Alam mo namang mahal kita sobra. Pampalubag loob nito. Baby, pagbabayaran mo yan mamayang gabi. Banta niya pa rito ngunit humagikik lang ito. Kahit gabi-gabi pa, Alex, basta ikaw.
patol nito at baka kung hindi lang nito hawak si Via, binuhat na niya ito sa kwarto. He didn't expect it all, but he was showered with so much love and kindness. He will not ask for more, but to be happy every day with his wife and children. At para naman sa ating mga listeners, tama ang pagbangon mo kapag ikaw ay nadapa. Lagi may pag-asa. Mas tama lalo ito kapag tinulungan mo ang kapwa mong bumangon sa mga pinagdadaanan nila. Masayang ingay ang buhay. Yun ang lagi niyong tatandaan. Huwag kayong matakot na sumubok. Lagi niyong tandaan na ang pagkatalo ay silbing aral sa mga karanasan mo at dun ka matututo. May mga umaalis man pero mas marami ang dumarating. People come and go, ika nga nila. Totoo nga naman pero pahahalagahan mo ito. Kahit na may maganda o hindi magandang naidulot. Lagi mong iwanan ang lungkot at lumbay. Mabuhay kang masaya. Maiksi lang ang buhay. Huwag sumabay sa agos ng problema. Tandaan palagi na kung wala sa iyo ang bagay na gusto mo, mas mabuting gustuhin mo ang bagay na mayroon ka. Sa ganito natin mahahanap ang tunay na saya, di ba? Palaging ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay pinagpala sa maraming paraan. At huwag na huwag mong kakalimutang magpasalamat. Sa nangyari kay Angelica, kailan ba siya magigising sa katotohanan na yung taong pinaglalaban niya may pinaglalaban na iba? Pero kahit na nakakalungkot ang naging karanasan niya, ang naging pagkatao niya sa historyang ito, hindi natin maiaalis na kahit sa huli, naging mabuti rin naman siyang tao at nagluwal pa rin siya ng isang buhay na makakapagpasaya sa isang pamilya. Mga listeners, naniniwala ako na kapag gusto mong isang bagay, walang mahirap para sa'yo. Kada semplang, laglag, pagpagbangon, sugod lang. Move forward. Magkakamali ka ng paulit-ulit, pero magpapatuloy ka pa rin. Hindi ka titigil. Dahil minsan, kailangan nating madapa para sa mas tamang paraan ng pagtayo. Diretso lang. Kasi habang lumalaki ka, maraming beses ka madadapa. Kagaya na lang ni Amethyst. Bumangon ka man ulit o hindi, magpapatuloy ang buhay. Iikot ang mundo at mauubos ang oras. Sabi nga nila, sa kahit ano raw problema, isang tao lang naman na makakatulong sa iyo eh. Yun ay ang sarili mo. Tama sila. Isinuplong ako ng sarili ko. Kaya siguro namigay ng konsensya ang Diyos. Alam niyang hindi sa lahat ng oras, gumagana ang utak ng tao. Muli, maraming salamat po sa lahat ng listeners ng istoryang ito. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na istorya ng buhay, istorya ng pag-ibig na magbibigay inspirasyon sa inyo. Muli ay makikilike lang po, share, and subscribe po ng ating channel. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.